Why did you do that? Tanong ko sa kanya. Kumunot ang noon niya at tila naguguluhan. Do what? Tanong niya. Sila Cyan, Magenta at Lavender. You tortured them. Bakit? Sigaw ko sa kanya. Naging seryoso ang mukha niya at sumandal sa swivel chair niya. They're a bunch of bully bitches who think that they are above everything. I just proved them wrong. Malamig at walang emosyong tugon nito. Umiling ako at nagbadya ang mga luha sa mata ko. I know what he's capable of, but I just can't imagine him doing evil things because of me. They are immature. They are delusional. Yes, they're bullies. But they don't deserve that. You could just fire them. I frustratedly shouted. He stood up and walked closer to me. They're old enough to know what's wrong and what's right. Do you even know why they kept on hurting you? Because you let them and they get used to it. Do you know why such people exist? Because people like you exist, you fucking tolerated them. Napatahimik ako sa sinabi niya. He's right. I tolerated them. You can never know what they're capable of doing next time. Napayo ko at tuloy-tuloy lang ang pagdaloy ng luha ko. He has a point, but torture is so cruel. Muli kong sinalubong ang mga tingin niya at nang may maalala ako ay bumilis na naman ang tibok ng puso ko. How about Stephen? What did you do to him? Kinakabahang tanong ko. He's the reason why you almost died. Not once, but twice. He set you up in Adelaide, and you talk in the rooftop which makes you out of your mind. Napakuyom ang kamao niya at nagtiimbagang. He deserves death. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya at agad na lumuhod sa harap niya. No, please. He didn't mean it. Umiiyak na pakiusap ko. Halos mapatalon ako nang bigla siyang maihagi sa pader dahilan para mabasag iyon. Did you just fucking kneel in front of me? For that fucking son of a bitch? Halos mag-echo ang boses niya sa loob ng opisina sa lakas ng boses niya. It's full of power and authority. It sent shivers to my body. His eyes were full of rage and ferocity, and I don't know what did I do to make him like that. Stand up. Malamig at pigil na pigil ang galit na sabi niya. I can't move. I felt frozen and I felt scared. Marahas niya akong hinatak patayo at nakalimutan niya atang may pilay ang kamay ko na hinawakan niya kaya napadaing ako sa sakit pero parang hindi niya napansin yun. Kneel again and I swear, I'll kill that fucking bastard. I'm silenced by his cold and emotionless voice. He's gritting his teeth and he gripped my arms tight. Hindi ako makapagsalita at nanatiling nakatitig sa mukha niya. Tumango ako sa kanya na parang batang takot na takot. His face softened and guilt was evident in his gorgeous face. It hurts, pabulong na sabi ko. Parang napaso siya at agad niyang binitawan ang kamay ko na pulang-pula na. Sorry, sabi niya at agad akong niyakap. His warm hug makes me cry even harder. He brushed my hair and kissed my forehead. Sorry, I'm sorry if I scared you. Tumango ako at pinulupot ang braso ko sa bewang niya. Damn, sobrang sarap sa pakiramdam at ang bango talaga niya. Lumayo siya at pinunasan ang luha sa pisngi ko. I'll spare your friend this time. Tumango ako habang sumisinghot-singhot na parang bata. Nilabas niya ang cellphone niya at may kinontak doon. Let them free. Sabi niya sa kausap niya sa kabilang linya. Huminto siya saglit at huminga ng malalim. All of them. Dagdag nito. Bumalik siya sa harap ko at tinawakan ng kamay ko. Come on, let's eat. Sabi niya at hinatak ako palabas ng opisina. Walang nagsasalita ni isa sa amin sa loob ng elevator. Dumiretso kami sa parking lot at pinaandar niya ang kotse niya. Hindi ko na pinansin kung saan kami pupunta at ipinikit na lamang ang mata ko. He's a monster, but I tamed him. How can I do that? He hugged me. We kissed intimately. We held each other's hand. Parang kami pero hindi. I'm so confused what is the real deal between us. Pero yung reaksyon niya kada mababanggit si Natalia just proved that he's not yet over her. Nakakatakot magtanong, baka sabihin, assuming ako. Baka lumayo siya kasi malisyosa ako. Siguro ay ayos na ang ganito. Yung hindi malinaw pero hindi ganun kalabo. Ilang minuto pa ang lumipas nang maramdaman kong tumigil ang sasakyan. Nagdilat ako ng mata at nagulat nang makitang nasa mansyon niya kami. Why did you go home? Tapos na bang trabaho mo? Nag-aalalang tanong ko. Yep,
I'll cook food. Napangiti naman ako at na-excite sa sinabi niya. Bumaba kami sa kotse at pumasok sa loob ng mansyon. Maraming mga lalaking pagala-gala sa labas pero tahimik sa loob ng mansyon at walang katao-tao. Walang tao rito? Nagtatakang tanong ko. Sa laki ng bahay ay walang katao-tao. Dad went to Canada for some business. Yung mga katulong baka natutulog o nagpapahinga since wala naman silang ginagawa. Namangha naman ako sa kanya. Ayos lang sa'yo na matulog sila? Namamangha na tanong ko. Of course, everybody needs a rest. As long as nagawa naman na nila ng gawain nila, walang problema doon. Napangiti naman ako at napatango. Sana lahat ng amo ay katulad niya. Yung iba kasi maski maupo ay hindi pwede. Nasaan pala si Jack? Side tsaka yung si Zask? Tanong ko naman. Jack helps me manage some of my business. Maybe he's busy right now. Si Side nasa labas lang yan pagala-gala. Si Zask maybe he's on a training. Why did you ask? Nagtungo kami sa kusina at naupo naman ako sa upuan. Wala, pansin ko kasi ay sila madalas ang kasama mo. Are they your friends? Tanong kong muli. Binuksan niya ang ref at inilabas ang mga kailangan niya. I consider Jack as my brother. We've been together since I was a kid. And yeah, Zask and Side are my friends. Tumango-tango ako at kumain ng strawberry na nasa gitna ng lamesa. Siya naman ay naghihiwa ng mga Ricardo. You have a lot of friends kahit ganyan ka. Natatawang komento ko. Tumingin naman siya sa akin at kumunot ano. What do you mean kahit ganyan ka? Nagtatakang tanong niya. Masungit, cold, mysterious at hindi friendly. Natatawang sabi ko habang umunguy ang strawberry. How do you know I have a lot of friends? Tanong naman niya. Di ba binisita ka nila sa ospital? Ang dami nila at hindi ko na matandaan ang mga pangalan. Ang pinakatumatak lang sa isip ko ay si Spade. Sobrang gwapo nun eh. Tinignan niya ako ng masama kaya tumalakak ako ng malakas. Sino pa nga yung ibang lalaki dun? In fairness, gwapo lahat ng kaibigan mo ha? Puri ko at kinuha ang isang mangkok ng strawberry. Spade, Natalia's husband. If you find me cold and unfriendly, he's worse. Sagot niya. Tumango ako at tila naghihintay ng susunod na sasabihin niya. Biruin mo, may mas cold pa pala sa kanya. Tsaka yung asawa niyang si Natalia, cold din. Pag nagsama-sama kaya ang tatlong ito ay may pag-asa bang masalba nila ang nalulusaw na North Pole? Andre, he's playboy and he loves sex. Napahampas ako sa dibdib ko nang mabulunan ako sa strawberry na kinain ko dahil sa lumabas sa bibig niya. Nagpanik naman siya at agad na kumuha ng tubig. Are you okay? Nag-aalalang tanong niya. Tumango naman ako at uminom ng tubig. Wala ka man lang pasintabi. I-filter mo naman ang lumalabas sa bibig mo. Inis na sabi ko sa kanya. What's wrong with sex? Pakaramdam ko ay nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. Binato ko siya ng strawberry at agad naman niyang naiwasan iyon at tumawa. Saglit akong napatigil nang marinig ang pagtawa niya. Damn, nakaka-inlove lalo. Okay, just kidding. Inirapan ko siya at pinagpatuloy ang pagkain. So yeah, si Hero, he's Andres Reaper. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Reaper? You mean parang si Natalia? Gulat na tanong ko. Tumango naman siya at pinagpatuloy ang paghihiwa. And Kenji? Napatingin ako sa kanya at gumuhit ang lungkot at sakit sa mukha niya. Napahigpit ang hawak niya sa kutsilyo at parang nagdadalawang isip sa susunod na sasabihin niya. Parang ngayon ko lang narinig ang pangalan na yan. Komento ko dahil wala naman ako maalalang may pangalan na Kenji sa kwarto niya nun. He's dead. Napalunok ako sa narinig at naibaba ang strawberry na nasa bibig ko. Sorry, nagigilty na sabi ko. No, it's okay. He died saving Natalia. Napatahimik ako sa sinabi niya. I suddenly invade Natalia. Mukhang maraming nagmamahal sa kanya kahit cold ang aura niya. Hindi na ako sumagot at nagpatuloy sa pagkain ng strawberry. Bigla akong nalungkot. That Kenji siguro ay mahal na mahal niya si Natalia para ialay niya ang buhay niya rito. Totoo palang nakakamatay ang pagmamahal. Parang ako lang, nung saluhin ko ang bala na dapat ay kay Drevon. Ang sarap magmahal, lasang tanga. Pinanood ko na lang si Drevon magluto. Parang professional, ang galing niya magluto. Sana masarap ang resulta. Pagkatapos ng ilang minuto, ay luto na rin ang pagkain. Hinain niya sa harap ko iyon, minudo at mukhang masarap siya. Nilagyan niya ng kanin ng pinggan ko at sumandok naman ako ng ulam. Pinanood niya akong isubo ang niluto niya at tila hinihintay ang reaksyon ko. How is it?
Tanong niya. Gosh, sobrang sarap. Hindi ako sumagot at nag-thumbs up lang. Ngumiti naman siya at kumain na din. Hindi pa rin ako sanay na ngumingiti at tumatawa siya sa harapan ko. Komportable na ba siya sa akin? Matapos namin kumain ay niligpit ko na ang mga pinggan at nilagay sa lababo. Uhugasan ko na sana ito nang hinatak ako ni Trevon sa isang braso. Let the maids do that, sabi niya habang hinahatak ako paakyat sa kwarto niya. Inalis ko naman ang pagkakahawak niya sa akin at sumunod sa kanya. Iba talaga pag mayaman, komento ko. Napailing na lang siya at sabay kaming umupo sa sofa ng kwarto niya. Let's watch a movie? Sabi niya at hinawakan ang remote at kung ano-ano ang pinindot doon. Saan mga DVD mo? Tanong ko sa kanya. Kumunot naman ang noon niya na tumingin sa akin. What DVD? You can choose whatever movie you like that's connected to Wi-Fi. Napanganga naman ako sa narinig ko. Wow, high-tech na nga pala ngayon at hindi na kailangan ng DVD. Gusto ko yung Captain America, Civil War. Agad naman niyang tinype ang sinabi ko at lumabas naman iyon. Nagsimula kaming manood at nadadala ako sa pinapanood ko. Ay, tama naman si Captain eh. Hindi naman talaga kasalanan ni Bucky yun. Malungkot na komento ko. Oh my gosh, why are they fighting? Naiiyak na komento ko nang maglaban-laban ng Avengers. Natahimik ako at itinoon ang sarili sa panonood. Hala, si Bucky pumatay sa parents ni Mr. Stark? Patay, komento ko ulit. Natapos na ang pelikula at nakasandal lang si Trevon sa sofa habang nakataas ang paa sa mini table. Tahimik siyang kumakain ng strawberry. Nag-select pa siya ng isang movie. Romance naman yun. Hindi talaga ako mahilig sa romantic movies kaya't sumandal ako sa sofa. Unti-unti kong nararamdaman ang antok kaya't hinilig ko ang ulo ko sa balikat ni Trevon hanggang sa tuluyan akong makatulog. Napadilat ako nang maramdaman ang isang mainit na bisig na nakabalot sa akin. Pamilyar ang amoy nito. Sobrang manly. Iginala ko ang mata ko at halos mapatalon ako na makitang nasa kama na ako at magkayakap kami ni Trevon. What the freaking hell? Bumilis ang tibok ng puso ko. Biglang uminit ang pakiramdam ko. Sobrang himbing ng tulog niya habang nakayakap sa akin. Hindi ko naman maiwasang mapangiti nang makita ang posisyon namin. Magkayakap kaming dalawa na parang magsyota. Maingat kong inangat ang braso niya para makawala sa yakap. Gusto ko yung feeling na yakap niya ako pero nakakahiya pag nagising siya. Baka isipin niya, pinagsasamantalahan ko ang kahinaan niya, char. Nang makawala ako sa pagkakayakap niya, ay tinignan ko ang oras, 7:40 p.m. Umupo ako at nagunat, kaso naramdaman ko ang pagkirot ng kamay ko na may pilay. Pagtingin ko rito ay namamaga ito at pulang-pula. Siguro dahil sa mahigpit na paghawak ni Trevon nito kanina. Inalis ko na kasi ang benda nito kahit sinabi ni Travis na wag. Hindi kasi ako komportable, pero etong resulta, namamaga naman ito. Hinaplos ko ang namamaga kong kamay pero nabigla ako nang may biglang humawak rito. Trevon! Inis na sigaw ko. Hindi naman masakit ang pagkakahawak niya pero nabigla ako. Hindi ko alam nagising na siya. It's swollen. Umirap na lang ako. Stating the obvious. Wala yan. Inagaw ko ang kamay ko sa kanya. Tumayo siya at may kinuhang box. Lumapit siya sa akin at umupo ulit sa kama. Kinuha niya ang kamay ko at nilagyan ng oil na pampainit. Matapos nun ay binalutan niya ito ng benda. Why the hell would you run and stop in the middle of fucking highway? Inis na sabi niya pagkatapos niyang lagyan ng benda ang kamay ko. My mind was really blank that time. Sagot ko naman, if you want to die, just tell me. I'll be the one to do the favor. Inirapan niya ako at tumayo na siya. Natawa na lang ako sa sinabi niya. Napansin ko na nakapambahay na siya at hindi na naka-business attire. Nakasando lang siya ng itim at shorts. Uuwi na ako, sabi ko sa kanya. Dito ka matulog. Nanlaki naman ang mata ko sa sinabi niya. What? Why would I? Tanong ko. Because I don't drive when I'm still sleepy. Sagot niya at muling humiga sa kama. Magta-taxi na lang ako. Baka kung anong isipin ng papa mo, sabi ko sa kanya. He's in Canada, sagot niya. Oo nga pala. Napatango ako at humiga sa tabi niya. Lumapit siya sa akin at niyakap ako sa bewang. Pagkatapos ay binaon niya ng mukha niya sa leeg ko. Napalunok naman ako sa ginawa niya. I can feel his breath on my neck and it gave me goosebumps. Napapikit naman ako na maramdamang hinalikan niya ang leeg ko. Feeling ko ay kakapusin ako sa hininga at tumatayo ang balahibo ko. Tukso, layuan mo ko.
Hinawakan ko ang balikat niya at tinulak siya palayo pero hindi siya natinag. Ano bang ginagawa mo? Sigaw ko pero nauutal ako. He stopped on what he's doing and I heard him chuckled. Why? Magagalit ba ang boyfriend mo? He whispered on my ear seductively. Diyos ko, pigilan niyo ako. I gulped and maintained my composure. Oo, magagalit si Hindi ko na natapos ang sinasabi ko nang bigla niyang angkinin ang labi ko. Shit, feeling ko ay sasabog ang puso ko sa libu-libong bultahe na binibigay niya galing sa labi niya. It's soft, warm and sweet as ever. Sa una ay dampilang ito hanggang sa simulan niyang itong igalaw. He's kissing me passionately and slowly, like he's enjoying every seconds of it. I closed my eyes and responded to his kisses. Hinawakan niya ang pisngi ko at mas lalong pinalalim ang halik niya. We were both panting when we pulled ourselves into the kiss. He stared at my eyes and I did the same. What were you saying? Magagalit boyfriend mo? Tanong niya na may halong panunuya. Inirapan ko siya tinulak. Fine, he's not my boyfriend. Pilit kong tinatago sa inis ko ang sayang nararamdaman ko. Ngumiti siya ng matamis at muling hinalikan ang labi ko. Smack lang yun pero bumilis pa rin ang tibok ng puso ko. Sinamaan ko siya ng tingin at tinulak. Why are you kissing me? Are you even my boyfriend? Inis na sabi ko. Ngumisi siya at lumapit sa akin. Do you want me to be your boyfriend? Tanong niya na parang nang aasar. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya. Tinatanong pa ba yan? Siyempre oo. Kapal na mukha. Binato ko siya ng unan at tumayo na. Hindi ko na matake ang pinaparamdam niyang emosyon sa akin. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Feeling ko ay masusuffocate ako. He just chuckled and stood up. Let's go, I'll take you home. Nakangiting sabi niya. Akala ko ba dito ako matutulog? Nagtatakang tanong ko. Kumuha siya ng jacket sa closet at lumapit sa akin. I'm afraid I might not be able to stop myself. Napalunok naman ako sa sinabi niya. Hindi naman ako syunga para hindi magets yun. Sobrang nag-iinit ang pisngi ko kaya't tinalikuran ko na siya at lumabas ng kwarto niya. Lumabas na ako ng parking lot nila at pinaypayan ang sarili ko gamit ang kamay ko. Damn, buwisit talaga siya. Damn you, Dravon. Impit na sigaw ko sa kawalan. Tumigil ako nang makitang papalapit na siya kaya't kumakto akong normal. Pumasok siya sa kotse kaya't sumunod na rin ako. Hindi pa rin ako sanay na ganito siya at hindi na ata ako masasanay. Araw-araw na ata akong mako-culture shock sa kanya. Nagising ako sa isang malakas na katok sa pintuan. Nakapikit ang isang mata ko habang tinitignan ang oras sa aking cellphone. 6:30 AM. Damn, sino naman dadalaw ng ganitong oras? Tsaka wala akong pasok ngayon. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Napatulala naman ako sa nakita ko. Travis? Gulat na tanong ko. Agad akong napahawak sa buhok ko at dali-daling tumakbo papunta ng CR. Narinig ko pang mahinang pagtawa niya bago ako makapasok. Damn, pangalawang beses na ata niya ako nakitang ganito. Buisit. Naligo ako at nagbihis ng pangalis. Malamang ay sinusundo na naman niya ako para umalis kaya't nagbihis na ako ng pangalis. Lumabas ako sa CR at naabutan siyang nakaupo sa couch. Ang aga mo naman? Komento ko habang naglalakad palapit sa kanya. Yeah, I'm kinda bored so let's hang out today? Sagot naman niya. Tumango ako at nagsapatos na. Sabay kaming lumabas ng bahay at sumakay sa kotse niya. Saan naman tayo pupunta? Tanong ko. Just wait and see, sagot niya. Wala ka bang pasok ngayon? I mean, hindi ba na-reject yung leave request mo? Tanong ko muli. Tumawa siya ng mahina at tumango. Kumunot ang noo ko dahil hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng tango na iyon. Anong ibig sabihin ng tango na yan? Yes, wala akong pasok at yes, na-reject ang leave request ko, sagot niya. Tumango na lang ako at tumingin sa labas ng bintana. Where are we going? Tanong ko sa kanya. Hindi niya ako sinagot at pumasok siya sa parang underground garage. Sabay kaming bumaba sa kotse at bumungad sa akin ang isang malaking parking lot na walang laman. Naglakad siya patungo sa isang pader at sumunod naman ako sa kanya. Nilagyan niya ang isang kamay niya sa pader at napaatras ako nang biglang bumukas iyon. What the? Napanganga ako sa nakita ko pagpasok namin sa loob. Para siyang isang malaking training room. Modern ang gamit dito at napakalinis. Maraming iba't ibang weapons dito. May mga espada, iba't ibang kalibre ng baril at mga daggers. This is my private training room. Sabi niya habang naglalakad patungo sa gitna. Why did you brought me here? Tanong ko. I'm so confused.
When he told me we were going to hang out, I thought we're going into the mall or anything, but here? I can see the point. Come with me. Naglakad siya ulit at sumunod naman ako sa kanya. Pumasok pa kami sa isang pinto. This is a shooting range. Kumuha siya ng isang baril mula sa lagayan at walang sabi-sabing binaril ang isang board na hugis tao. Shit! Gulat na sigaw ko. He chuckled and walked closer to me. Why am I here? Just, why here? I asked confusedly. He sighed and held me back. He pushed me facing the board. Tumayo siya sa likod ko at nilagay ang baril sa mga kamay ko. Hindi ko yun tinanggap at binalik sa kamay niya. Tinulak ko siya palayo sa akin at tinarap siya. Speak, Travis. What's this? I don't get you. Sigaw ko sa kanya. I'm just going to teach you how to use a gun. Sagot niya. Umiling ako sa kanya at naglakad paalis pero hinatak niya ang kamay ko pabalik. I don't want to learn, Travis. Hindi ko naman yan magagamit kaya bakit kailangan ko pang matuto? Inis na sigaw ko sa kanya. You're being too close to Drevon. You know what kind of life we have and what kind of danger we possess. If you want to stay beside Drevon for the rest of your life, then learn how to adjust into his world. Death is his life and you need to learn how to play with death. Napatahimik ako sa sinabi niya. Naglakad siya palapit sa akin at hinawakan ang kamay ko. Hinatak niyang muli palapit sa shooting range at nilagay ang baril sa kamay ko. My hand was trembling really hard. Nasa likod ko siya at tila nakayakap sa akin habang ginagabayan ang mga kamay ko na nakatutok sa board. He's too close. I can already feel his warm breath on my neck. Levi, he can't always protect you. You need to protect yourself. I gulped when he whispered on my ear. It sent chills to my spine. I nodded and gripped the gun tightly. Focus, he whispered once again. I'm trembling, sabi ko. He held my hand tighter. Relax. Take a deep breath and aim at the target. Huminga ako ng malalim. Pinikit ang isang mata ko. Now, if you think you're ready, pull the trigger. Shit! I cursed when I pulled the trigger. Sobrang lakas ng tunog, nakakabingi, at halos mapaatras ako sa lakas ng impact. Buti na lang ay nasa likod ko si Travis para sumuporta sa akin. Binaba ko ang baril at tinignan ang board. Napairap ako sa nakita ko. Didn't even touch the board, inis na sigaw ko. Try again. Natatawang sabi niya. Tumango ako at ibinalik ang baril sa harap ko. Nasa likod ko pa rin siya at nakasuporta sa akin. I fired again. I smiled when I saw it hit the edge of the board. This isn't a bad idea after all. Masayang sabi ko. I suddenly have the urge to learn more. Mas nagiging komportable na ako sa paghawak at unti-unting nawawala ang panginginig ng kamay ko. Ilang beses pa akong sumubok pero laging daplis at sa gilid lang ng board tumatama. I tried firing without Travis support hanggang sa naging pamilyar na ako sa paggamit nito. My aiming is still terrible but it's improving. It's been hours since I've been doing this and Travis is very patient with me. Nakatayo lang siya sa gilid ko at minomotivate ako but I can't really hit the center. Huminga ako ng malalim at muling nag-focus sa target ko. Any tips? Tanong ko kay Travis habang inaasinta ang target. Just shoot like your life depends on it because someday you might, he said. I gulped and inhaled deeply. Shoot like my life depends on it? Shoot like Drevon's life depends on it might motivate me more. I slowly pulled the trigger. Silence filled the whole room after that shot. Ibinaba ko ang baril at tinignan ang board. Inis kong binato sa sahig ang baril at tumalikod. That's not bad for a beginner. Tumatawang komento ni Travis. Damn, it didn't even get near the center. Umakbay siya sa akin at naglakad kami palabas ng shooting range. There's a lot of time to practice. Natatawang sabi niya. Yeah. Napatigil kami sa paglalakad ng tumambad sa amin ang isang lalaking printing nakaupo sa couch habang kumakain ng mansanas. Nakaharap ito sa amin, naka-cross legs at isang kamay ay nakapatong sa sandalan.